Ito po yung dok sanu na tinatawag dito sa Thailand, isang klase ng bulaklak na ginugulay. Tara, lutuin natin. Mayroon po tayong kawali na parang pinahiran lang na mantika at ilalagay na natin. Parang i-stir fry po natin siya sa kaunting tubig. At napakabango po niya. Ayan, so okay na to, mabilis lang po siyang lutuin. Hindi pwedeng full cook, kailangan half cook lang para mabango at masarap. Gawin naman natin yung sausawan. Ito po yung kanilang shrimp paste o bagoong alamang. Parang isasangag lang po natin para bumango. Yan. Hindi po natin ito lulutuin dahil ready to eat na yan. Gusto lang nating bumango yung ating bagoong alamang bago timplahan. Patayin ko ng apoy. At gamit ang ating mahiwagang pamukpok, dito po natin gagawin yung sausawan. Unahin ko na ang 2 piraso ng bawang. Digdikin lang natin. Tanggalin yung balat. Sili. Ilagay na natin yung tinusta nating alamang. Palm sugar. Kaunting patis. Mas masarap sana Thai lime pero wala na akong mapitas sa aking garden. Galing din po ito sa ating tanim. Masipag yung ating lemon. Of course, betchin. Hindi po yan nawawala sa mga Thai sausawan. Kaunting tubig. So, okay na sa akin yung lasa. At ganito yung gusto nating ma-achieve. Mas maanghang pa sana. Kaya lang may kakain ding mga bulilit. Kaya okay na yan. Lipat na natin. Magprito naman tayo ng isda. Used oil. Daing na hito mga kaumami. Ayan, so tikman po natin yung ating bulaklak. Kalimutan ko kutsara. Ito na lang gawin kong kutsara. Ang crunchy na ang kanilang cucumber. Sa mga Thai dishes po, pag kumakain sila, lagi nitong merong cucumber. Tsaka napakamura lang at ang dami sa palengke. Perfect dito. Ito na. Ang ating bulaklak. Mabango na ang sarap. Kung kumakain po kayo ng katuray, medyo hawig po sa lasa nito. O yung bagbag kong. Ayan. Medyo hawig po ang lasa nila. Ang sarap. Ang crunchy ng dahing na ito. At hindi lang po ganitong prito nila ito ginagawa. Inihahalo din sa mga soup o kaya sa parang mga sinabawang gulay. At saka isa pang paborito ko yung parang sour curry. Ayan. Kengsom. Inilalagay po nila ito. Sarap. Madali lang gustuhin ang mga Thai food, lalo na sa ganitong mga sausawan at dahon-dahon, gulay-gulay. Dahil ako po ay lumaking mahilig sa gulay, Ilocano. Kaya hindi ako masyadong nanibago. Madali kong gustuhin yung mga pagkain nila.
May nag-comment na naman. Sabi ni ma'am, kung ano-anong tinitikman mo, mag-ingat ka dyan. Nakakatakot. Siguro hindi pa nakarating si ma'am sa ibang lugar o ibang bansa, of course. Siyempre po, kapag nasa ibang bansa ka, lalong-lalo na nakapangasawa ko dito, kung ano po yung mga pagkain nila, niluluto at inuulam, siyempre po, maa-adapt mo yon kahit hindi mo kailangan i-adapt. Maa-adapt mo po talaga siya, lalo nakikita mo araw-araw. So, walang nakakatakot kung pagkain naman talaga, di ba? Though minsan, meron tayong mga pagkain na first time ko lang maranasan or first time naming matikman ng aking asawa. Yun po yung mga pagkain na gustong matikman ng aking asawa na nakikita niya online, nakikita niya sa mga Thai na nagmumukbang. So, naku-curious din siya kung ano yung lasa. At mostly naman na mga tinitikman namin ay nakakagamot daw, may health benefits, kaya gusto rin niyang tikman. At dahil content creator tayo, syempre, titikman ko rin para ma-share ko po sa inyo. Pero ang mga iyon, bago namin kainin, of course, in-search namin kung ano ang mga iyon, kung nakakain ba talaga. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang isubo yung mga bagay-bagay na nakikita natin. Hindi po ganon. Ang ganitong sausawan, hindi po siya maalat. Katamtaman lang. So, yun lang mga kaumami. Sana ay natuwa na naman kayo sa bagong gulay na naipakita natin today. Kung mayroong ganito sa atin, paki-comment naman. At kung kinakain din ba natin, paki-share pong video kung nagustuhan. Thank you for watching.